Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na yung April 19 to 25, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kasi sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Diyan reading tayo, Leo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, para makatulong din sa inyo, para magkaroon ng positive outcome, para magkaroon ka ng idea, awareness, action, change of action, decision, mga pwedeng maiwasan, at iba pa. Kuha tayo ng 4 nito, kasi 4 din yung kinuha ko ng isa, diba? Okay. Okay, Leo. Meron kang 8, 17, 23, 28, and 1. Gemini, Libra, Virgo, Sagittarius. Yan. Maraming magkakaroon ka ng questioning, quarrel, quarrent sa isang lalaki. No? Yon. Pwedeng may mga mapag-uusapan kayo na hindi maganda, or pwedeng isa siya sa nagiging nababothered ka sa kanya, or mino-worried mo siya, or basta kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo. May mga oras, panahon, pagkakataon sa iba, sa inyo, Leo, na nasasayang. Hindi ko alam bakit. Siguro may mga bagay na hindi ka na-pursue, or may mga bagay na hindi mo talaga ina-actionan, o hindi ka nagiging aware dun sa situation na yun, no? Sa iba sa inyo, may mga bagay yung sitwasyon na gusto mong umpisahan, gusto mong gawin, gusto mong desisyonan, gusto mong i-pursue, but nadi-delay ito sa iba sa inyo, or nagkakaroon ka ng pagpapaliban, no? Na hanggang sa point na yon, or nagkakaroon ka ng limitasyon para gawin o i-pursue yung bagay na yon. May mga sitwasyon na nahahata kang nakaraan, pwedeng nahado sa point na yon. And then also, may ibon ba kayo? Yun na nakikita ko. Dito rin sa sitwasyon mo is magkakaroon, or may tao na pipintasan ka, or pipintasan ka niya. May mga, kumaga may masasabi, ako nakikita, no? May mga stress, depletion, or ingat kayo rin kasi losing something valuable. Pwede rin kasi sa sarili mo, kasi di ba sabi ko yung mga panahon, pagkakataon, or something na parang nasasayang. Siguro nandun yung point na may mga time na napanghihinati ng loob, ganyan. May mga time na na-stress ka, pwedeng ganun. Or may tao na ikaka-stress mo, pwedeng nandun sa point na yun, ano. Yan. And sa iba sa inyo, losing something valuable, pwedeng pera, pwedeng someone, something, kung ano man yan, or may pagnanakaw. Maraming klase ang ibig sabihin ng pagnanakaw. Pagnanakaw ng identity, pagnanakaw ng idea, pagnanakaw ng kung ano man yan, no? Ng mga bagay-bagay, or kung ano man yung mga pagnanakaw na yan. And then, ang nakikita ko rin sa iyo is, you want to transform something into your life, or gusto mo na pagbabago, or transition. Pero, yun nga sabi ko sa iyo, wag mo i-delay. Umpisahan mo na hanggat maaari. Kumbaga, pwedeng handle yung point na on and off yung situation, or on and off lack of action situation. Pwedeng na handle sa gagawin, hindi gagawin, i-pursue, wag na lang, i-pursue, hindi i-pursue. Pwedeng na handle sa point na yun, ano? Ako nakikita sa'yo. Also, there's a loss situation. Maraming klase ang ibig sabihin ng loss. Pwedeng napanghihinaan ka kasi ng loob. Pwedeng na feeling hopeless ka. Loss of trust, loss of hope, something, or loss of, kung ano man yan. Ako nakikita sa iyo, no? Basta may loss. And then also, ending of situation, pero hindi pa siya mag-i-end talaga. Baka delay talaga to sa nakikita ko. Ingat din kayo sa mga daga, ano? May lalaki? Ikaw? Or someone who's connected sa'yo, lalaki, may sakit.
kung medyo pasaway situation or may sakit kayo or someone is connected sa'yo na lalaki, sana mag-ingat din kayo pagdating sa health issue, no? Ganyan. Kasi there's a disease, pwede may mga sakit o magkakasakit malalim or mababaw man yung sakit na yun. Basta mag-ingat na lang kayo sa iba sa inyo. And then also is may tao din nakakausapin mo or makaka-receive ka ng news or makaka-receive ka ng messages sa kanya. Pwedeng lalaki rin ito, no? Or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Bakit kaya May mga no, hindi ko alam kung I think hindi naman siya dadalawang isip. Siguro minsan may mga time daw nakakabahan ka, nervyusin ka, baka ganun. Sa iba sa inyo. May sakit talaga, no? Sana hindi ka magkasakit. May sakit ka ba? Basta may sakit, may illness ako nakikita dito eh. Yung mga depression or stress sa iba. Yung iba sa inyo ha, umpisahan nyo na yung dapat yung umpisahan ha. Hanggat maaari. Pero nasa inyo pa rin niya is your choice. Yung mga dapat umpisahan, aksyonan, gawin nyo na. Meron kang, iba dito, family, opportunities, and romance. Okay, kung titingnan ko ito is pagdating, sabihin natin. Okay, pagdating kung sa love ito ha, pagdating sa love, ang nakikita ko sa iyo dito is, magkakaroon ka ng support or ikaw ang bibigay ng suporta pagdating sa love. Pwedeng sa family mo kasi nandito yung family, if you are a single, or pero nandito rin yung romance, iba sa inyo is maybe nandun yung point na magagaling ito sa inyong mismong karelasyon. No, yun. Magkakaroon ng support situation or magbibigay ng support na sitwasyon. Or nandun yung point kung bagong karelasyon or or bago yung tao, kasi andito si opportunity, ibig sabihin may tao dito na nagkakaroon siya ng connection sa'yo, no? Ng romance feeling or ng romantic, hindi yung romantic energy kasi nito. Maaring ito is bago. Ako nakikita sa iyo. Maaring pamilyado itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Or pwede nagkaroon na talaga siya ng family sa iba. Yun, maaring nakaband mo na to o nagkaroon na kayo ng connection noon, maling muli kayo makikita or magkakausap, pwedeng nandun sa point na yun, no? Kung meron man, is nandun yung point na kung hindi kayo nag-uusap, kasi dito gusto niya ng pag-uusap eh, no? Sa nakikita ko dito. Kung sa family ito, is nandun yung bonding together with comes to your family. Kumbaga, you're giving your support, you're giving your opportunities, you're giving your blessing pagdating sa iyong pamilya. Kasi we have the family din. Kung this is a romantic relationship, sa mga magkakarelasyon dyan, tulad ng sabi ko, handun yung bonding, handun yung connection, handun yung trust, handun yung special situation, handun yung romantic energy na nakikita ko sa iyo. Kumbaga, you doing your best or siya ito sa iyo pagdating sa relationship. Pero syempre, kung may third party, alam nyo na, di ba? May someone. Alam nyo na siguro yung solution din. Sa iba naman sa inyo, kung ano is yung nagkahiwalay sa inyo, kung nagkahiwalay na kayo, is itong connection na to, is gusto niya uli ng connection sa'yo. Maring na pag-uusapan kanila ng mga collegios niya or mga kaibigan o ng family niya. Yun. Pero gusto niya uli ng magkaroon ng connection sa iyo. Sa iba sa inyo is may mga separation. Ibig sabihin, when it comes to separation, pwedeng nahado yung point na magkakaroon ng separation when it comes to romance na tuloy, sa relationship, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is sa family, pwedeng may mga iiwasan ka or iiwasan ka nila or magkakaroon kayo ng distance or pwede rin kasi na mga LDR situation or ibang mga kamag-anak mo or ikaw is nasa ibang bansa talaga. Pwedeng nahandoon sa point na yon.
Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong energy. Leo energy. Queen of Swords. Panalo. Confident. Energy po niya. Uy, Queen of Swords and Queen of Swords. Okay, when it comes sa iyong energy, Leo, ang energy mo, hindi ko lang alam why, pero may mga bagay ka doon na iniisip. It's more on thinking. Itong nakikita ko sa'yo dito, no? Pero hindi mo siya ma-pursue. Pwede rin na may mga time na napanghihinaan ka ng loob, ganyan. May mga time daw na hindi ka makapag-isip ng tama. Makapag-isip ng tama, no? Or hindi ka makapag-desisyon na doon sa point na yun, ano? Handun din yung point of self-doubt. Halimbawa, meron kang gustong desisyonan, may gusto kang suportahan, may gusto kang kausapin, may gusto kang gawin, i-move, i-pursue, magkakaroon ka siguro ng self-doubt dun sa sarili mo na gawin yun. Pwedeng nandun sa point na yun, ano? May mga lack of clarity ako nakikita sa'yo. Maybe you're thinking about pero nala-lack of clarity. Nandun din yung point na sometimes, siguro may mga pag-iisip lang. Sa iba dito, lungkot kasi, no? Sa iba. Or pwede rin naman kasi na may babae na kakausapin ka, tapos malulungkot ka. Or pwede rin na a person who's connected sa'yo, tapos malulungkot ka. Pwede na doon sa point na yun. May mga makakausap ka. Or pwede yung tao na yun, malungkot siya, and then they want ng support mo, or gusto niyan makarinig sa'yo ng advice, pwedeng nandun sa point na yun. No? Kasi may lungkot ako nakikita dito. Ang energy mo din is, yun, medyo ano siya, no, kung may mga time na medyo labas-labas ka rin time, sa minsan, sa nakita ko, hindi ko naman sinasabi na baka kulang ka na sa vitamin, kailangan mo siguro ng energy, ng gagaling sa sun is needed, ano, yon. Pero medyo low kasi yung energy mo, sana wala kang sakit, baka lang yung mga iba sa inyo is medyo mga ubo-ubo, sipon, lagnat, mga ganyan, siguro yung mga mild, masakit yung throat, sometimes, iba baka nagda-dry yung throat mo, yung mga ganong sitwasyon. Siguro mga nahandol lang sa point na yon, no, sa iba. Pero sana wala kayong sakit. Tingnan natin. Anak, sorry, alis dyan. Parating. Oh, Leo. Anong parating? Okay. Anak, dami. Alis ka muna dyan. Ewan ko sa'yo. Ambot. Na ambot tuloy yan. Sorry. Parating kay Leo. Ay. Okay. Papay de Celoman. Favorite ko yan, si Papay. Diba? Halata, hindi ba halata? Sabi ka natin. Okay. Parating sa iyo, Leo. Ito na, nangangati ang kamay. Talaga naman. Alam mo, meron kang gustong bilhin eh. Meron kang gustong pagkagastusan noon pa. Yun ang nakikita ko na maaring may mga paglabas o bibiling ka talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo. Di ba? Medyo makate. Pero tingnan pa rin natin yung pera mo, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. And then also, ang parating sa iyo is may nagmamatsyag sa iyo, ha? Or maybe ikaw ito, pero may nagmamatsyag sa iyo, as in. May pagmamatsyag. And then also, sandali. Merong bata, may bigla ang bata na kokonek sa iyo, or ikaw ang kokonek sa kanya, or magkakaroon kayo ng conversation. Tapos mahihingin sa sa'yo, Leo. Bata siya. Hindi ko alam ano eh. Yun ang nakikita ko dito. And then, ang parating din sa iyo is magkakaroon daw ng resetting eh.
sa ibang aspeto ng buhay mo, hindi ko alam in what way, sa trabaho ba yan, sa relasyon ba yan, physical ba yan, emotional, spiritual, ganyan. Parang may i-reset ka or may sisimulan ka ng muli, sisimulan mo na or gagawin mo na, pwedeng nando sa point. Or you will back from the basic. May mga pagbabalik from the basic situation ako na nakikita sa iyo. And then also, there's a bullying, hindi na palagi nawawala sa iyo yun, Leo, yung bullying situation, ano, yan. And then also, may mga tension pa na hindi pa nare-resolbahan. Sa nakikita ko sa iyo dito, mag-ingat ka na lang. Sa nakikita ko sa dito is, lalaki, may lalaki na magsisinungaling or nagsisinungaling. Or, itong lalaki na ito is, meron siyang itinatago sa'yo. Or meron siyang hindi sinasabi, pwedeng na hanggang sa point na yon. Yun ang nakikita ko dito. May tao din na hihingi ng suporta or tulong, no? Sa iba naman sa inyo is, may mga time daw na you don't know how to proceed. Parang may doubt, hindi ko alam kung magda-doubt ka sa isang tao or may mga doubt situation ka talaga, ganyan. You don't know how to proceed if you take it action or not, if you want to to stay or you want to go. Nandun sa point na yon. Or yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng expansion sa aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon mo, pwedeng sa ability mo, ganyan. Kung saan man yan, magkakaroon ka ng mga expansion or nandun yung point na may mga may mga sitwasyon na gusto mong i-discover or may mga preparation situation na gagawin. Yan. Sa iba dito, meron kayong two-path situation na no, pwedeng magkakaroon kayo ng pag-aalinlangan, pagkalito, pinagpipilian, or basta may mga two-path situation ako sa iyo eh. Or pwede rin na may dalawang sitwasyon ka na focusan mo this time. No? Yun na nakikita ko dito. Sa iyo. Yun na parating sa iyo. May taong gusto makapag-ayos sa iyo, oh. Gusto ko daw niya kausapin at gusto niya makipag-ayos or ikaw ang kakausap dito sa tao na ito dahil gusto mo may isaayos about the situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Dapat iwasan ni Leo this week. Dapat po iwasan ni Leo this week. Okay, Leo, dapat mong iwasan ngayong linggo. Dapat mo daw iwasan, syempre, is yung hindi mo gawin. Yung dapat mong gawin. Yung dapat mong umpisahan. No? And then, iwasan mo rin, mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yung mga tao na matataas ang ego or being mataas ang ego, yung mga conflict. Yan, mapanghinaan ka ng loob. Or, when it comes siguro sa sarili mo, ma-misalignment ka. Yan, iwasan mo. No? Iwasan mo ma-misalignment ka or yung mga disagreement situation, ganyan. Yung makipag-kompetensya in any situation into your life. Alam mo, pakikipagtalo, ganyan. Yun nga tulad sabi ko, conflict, diba? Iwasan mo yung illusion ka ng illusion pero wala ka namang ginagawa. But still, andun yung point na kailangan mong magkaroon ng thinking pa rin kahit papaano. Kung tama ba, hindi ba, kailangan ba, mga ganun. Ano, pag-isipan mo talaga siyang maigi sa nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, kailangan mo daw maging very creative. Kumbaga, mag-move forward ka sa mga plano mo. Explore lang ng explore and progress, yung mga dapat i-progress, actionan yung mga dapat na actionan, ang sinasabi dito sa iba sa inyo. Yun ang sinasabi dito. And syempre, you need to learn from the past. Ibig sabihin, wag mo nang ulitin yung mga naganap sa nakaraan kasi yun din yung makakatulong sa'yo para mag-growth ka lalo sa sarili mo, di ba? Handun din yung point na you need to awake
in some aspect of your life. Awakening is needed, o may mga bagay na kailangang baguhin talaga, baguhin, i-let go. Yun ang sabi, magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo, tsaka awareness is needed na sa lahat, sa salita, sa action, sa pera, physically, emotionally, spiritually. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Alagaan at pahalagahan mo rin yung sarili mo, ha? Mga iniinom at kinakain mo, no? Sa iba sa inyo. Yan, ingat. Magkain kayo ng mga gulay, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na bitter, mga unfaithful, mga seloso, makasarili, selosa. Yung mga taong sinungaling, being sinungaling, iwasan mo rin. Yung mga mahilig mga troublemaker na yan, di ba? Tingnan natin ang iyong money. This time is your money. Kasi nandito na nilabas ko na yung love nyo, di ba? Leo, may mga darating na opportunity sa'yo, ha? Ano mo to, i-force mo. Kasi this is an opportunity. Your money this week. Ano yun? Ganito yung money mo this week. Natawa akong bigla doon. Ano yun? Bakit po? Ano ibig sabihin? Money this week ni Leo. Ooh! Okay, Leo. Okay, yung money mo this week, ang nakikita ko sa'yo dito is, nasa sa'yo daw kasi ito no? Ganyan. Kaya ang sabi nga dito, nasa sa'yo mga kamay yung opportunity mo. Ibig sabihin, may mga bagong darating na opportunity, or maybe you have an idea to take it action pagdating sa opportunity. Yung iba naman sa inyo, pagdating sa pera, yun nga, siguro may mga bagong trabaho, mga bagong pinagkakaabalahan para magkapera, pwedeng na doon sa point na yun, or may mga idea ka na gusto mong pursue. Sa money mo kasi, there's a victory and success happening into your life. Leo, tumaya kayo. Ayan na naman ako, nagpasugal na naman si ate, di ba? Oh, yan. Try nyo, malay nyo, energy nyo to, di ba? Tumaya kayo, pwedeng mananalo kayo sa iba sa inyo. Congratulations. Sa iba dito, opportunity to. No? Sa iba sa inyo, pagtaka to ng direction, or meron na kayong ginagawa ngayon. Sa iba naman sa inyo, yun nga, kung ano naman dito is, meron na kayong achievement. Pero kasi nasa sayo to. Ang sinasabi kasi dito ng iba, ng card, kung magkakaroon ka doon ng mga bagong plano mo, make a new strategy in life, baguhin mo daw yung pananaw mo sa kinabukasan pagdating sa kaperahan or trabaho mo, gawin mo. Kasi yun daw ang magpapa-success sa'yo. Tandaan mo, Wheel of Fortune to. Kumbaga, nasa sayo na talaga. Nasa sayo na yung lahat. Nasa na yung good luck, the good karma, nasa na yung cycle, and a good fortune is nasa sayo na. Kung siguro lang to, strategy, tsaka kung paano mo talaga siya i-manage. Ganyan. It's time to decide, or kailangan mo talaga mag-focus, or kumbaga you have a knowledge to change your direction, or nasa iyo kasi lahat, nasa iyo kasi nasa sayo. Keep moving lang to reach your goal, kumbaga may kaalaman ka, may mga pumapasok. Depende na lang kasi depende yun kung paano mo siya papahalagahan, no? Or paano mo siya a-actionan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Iba dito, tulog yung nyo. Tulog yung kaperahan nyo. Sa iba dito, may mga hinihintay daw kayo. Pero, wag ka mag-alala, kung ano yung mga hinihintay nyo, darating siya. Medyo iba dito, hirap no? May iba dito, may pagkakautang yarn. Hoy, nasa sayo yung knowledge na sinasabi ko sa inyo. Basta, galingan nyo ha, yung nyo. Yan. And then yun nga, and then yung iba sa inyo is, if you're a YouTuber, TikToker, Facebook, yun din. Magiging okay naman siya kasi mas marami kang mahatak this time. Kung artista ka rin, ganun din. Mas maraming may mga recognition ako nakikita, tsaka may mga parangal or pagkakakilanlan, ganyan. Or pag-uusapan ka. Ayun ang opportunity. And the new beginning. Kumbaga maraming magiging magnetic ka kasi this time. Magnetic ka naman talaga, Leo Leo sa sa mga oportunidad. Siguro sa pag-handle na lang talaga, Yun ang nakikita ko.
Arigatou namaste, God bless.